kaliwat kanan na ang nagaganap na karasang may kaugnayan sa papalapit na eleksyon. Kaya naman simula kaninang umaga, naka-full alert na ang buong puwersa ng PNP para paghandaan ng eleksyon at para masugpo ang karahasan. Nakatutok si Ian Cruz. Nagdadalamhati ang mga kaanak ni Gregorio Humawas na patay sa pananambang sa Buenavista, Bohol. Pauwi na raw si Humawas mula sa bayan ng sinusuportahang si re-electionist Mayor Ronald Tirol ng pagbabarilin. Ang bahay ng isa pang taga-suporta na si Antonio Alba, pinaulanan ng bala. Nakaligtas naman si Alba at ang kanyang pamilya. Sa San Miguel, Bulacan, dedo na spot naman ang barangay captain ng poblasyon na si Ronnie Raura nang barilin ng dalawang nakamotorsiklo. Sa La Union, pinasabugan ng hinihinalang rifle grenade ang van ni Tubaw Mayor Dante Garcia. Wala sasakyan noon ng alkalde pero sugatan ang isa niyang taga-suporta. Sa Basilan, pinasabugan ng harap ng bahay ni Lamitan City Mayor Roderick Furigay na tumatakbo sa pagka-vice mayor. Sugatan ng 4 na taga-suporta. Ang PNP naka-full alert na simula kaninang alas 6 ng umaga, isang linggo bagong eleksyon 2013. Lahat ng mga pulis inaasahan ng full attendance sa buong bansa. At sa halip na 8 oras, maaring nasa 12 oras o higit pa ang kanilang duty. 5 lugar na ang inirekomenda ng PNP na mailagay sa areas of great concern. Ang Bohol, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, North Cotabato at Laguna. Isa yun sa mga yung areas na may mga presence ng NPA sa area. Plus yung, of course, yung political rivalry. Actually, yung mga regional security committees natin, sila na lang directly recommending to the regional directors ng COMELEC mismo para mapasama na maybe they can para mapabilis yung proseso. Ang sitwasyon sa eleksyon, babantayan din ng PNP mula sa bagong Situation Room ng NEMAC o ang National Election Monitoring and Action Center ng Task Force SAFE. May mapa na may Geographic Information System o GIS kung saan nakasaad kung sino ang opisyal ng PNP at kanyang contact number. May updates din gaya na sa delivery ng PCOS machine. Now can see on the board kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga dapat na pagtuunan natin ng pansin. Ibig sabihin yan, makikita natin at one glance kung ano ang situation. Bukas na rin ang 24/7 Media Center sa multipurpose building ng PNP sa Camp Crame kung saan maaaring may phone patch o may teleconference sa mga opisyal ng PNP kapag may malaking nangyari sa kanilang lugar sa eleksyon. Make available at any time yung mga officers na dapat sumagot sa mga concern na yan. Simula naman sa Huwebes, ipatutupad na ng PNP ang liquor ban habang patuloy ang monitoring ng PNP lalo na sa mga lugar na posibleng magkaroon ng banta ng karahasan. Mga reports tayo lalo na sa Mindanao halimbawa na maraming mga IEDs na napapasabog before ay binabantayan ito at yung mga areas kung saan yung pinanggagalingan nito, nilalagyan natin ng mga checkpoints. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.